Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Madaling sabihing istrikto at demanding ang Diyos sa mga tao. Para bang napakahirap niyang sundan at sundin. Pero may malinaw na lohika ang pagsasaad ng katotohanan sa talinghaga ng Pariseo at kolektor ng buwis. Ang kolektor ng buwis ay umuwing nasa grasya ng Diyos. Kasi siya naman ang tumanggap sa sarili niyang pagkukulang. Inamin niya ang kanyang pagkaaba at pagkamakasalanan. Ito mismo ang punto sa buhay na kailangan niya ang awa at pagmamahal ng Diyos. Naging handa siyang papasukin ang Diyos sa kanyang kababaan. Naging handa rin siya sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kumbinsido naman ang Pariseo sa kanyang pagiging mabuti. Hinusgahan pa ang kolektor ng buwis. Sa kanyang pananaw, buo na siya at hindi na niyang kailangan ang habag, tulong ng Diyos. Nagmalaki at nagyabang siya sa kanyang panalangin. Hindi makapapasok ang Diyos sa kanyang buhay. Batid naman ng Diyos ang ating mga kasalanan at kahinaan, at nais din niyang makapasok sa ating buhay. Inamin na ba natin ang ating kahinaan, kung saan higit natin siyang kailangan?